hindi yan nag-uuwi ng babae sa bahay. Kasi ayoko, rule ko yon, Luis. Hanggat nandito ka sa bahay ko, huwag kang mag-uuwi ng babae nang hindi kayo married. Hindi. Never. Ako yung inuwi ko yan. Ay, hindi, joke lang. Uy! Alam yun? My God, The biggest sacrifice my mom gave me was yung career niya. Kasi nabuntis si mommy nung peak ni mommy. Pinili ako ni mommy na maging mother siya sa akin, palakiin ako, nag-sacrifice siya ng mga work niya. They can bash me all they want upon my personal life, but they cannot bash me on how I am to my kids, on how I raise them alone. Dati trinay kong maging bridge until the point na ako na rin yung nakakita na hindi talaga. Yan na natin silang separated. Tama. So sabi ko, tama na sa hoping, let go. Ay, malupit to. Malupit ang Luis Lessons natin ngayon dahil kahit paano ramdam ko to. Malapit sa puso ko. At syempre, may icon at may soon-to-be icon. Ang kasama natin on Luis Lessons, Ma'am Aiko! Yes! Ma'am ka dyan? Ma'am, syempre! And Brother Andre, welcome to Luis Lessons. It's my second time here. Yes, may utang nga ako. May utang ako kay Miss Aiko na isang guesting sa vlog niya. Hindi lang nagkakagalan yung sked namin, pero ngayon matutuloy after this shoot. Thank you very much for being here once again. O kami na muna mag-ano. Sige po, Alis ka namin. text na lang po ah. It's nice seeing or being here kasi not everyone gets to enjoy a situation na you get to work with your parent. Yeah. 'Di ba? Ano-anong pakiramdam na meron kayo ng kasi ako I get to do it with my mom, with my dad. Ikaw bilang mommy, anong pakiramdam na same industry at magkatrabaho din talaga? Actually, Luis, nung minanifest na to over sa press con niya na he wants to work with me, I didn't have any idea na gusto niya ako makatrabaho because ayaw niyang pinapanood sa akin lahat ng projects niya. Okay. So one time, may funny kwento. We were in the mall. Aris! Ako tumitingin siya, parang Aris. Sabi niya, Ma'am, that's me. Sabi ko, kaya ka pa naging Aris? Yun pala yung character niya sa mutya ng Section E. Yes. So sabi ko, oh my God, di ba sabi na Luis, pagka tinatawag kinanla sa name ng character mo, you have arrived. Kumbaga, you did justice to your role. So sabi ko, Andre, panood naman ako ng mutya. Sabi niya, Ma'am, wag. Sabi niya, panood. Hindi niya alam, nag-download na ako. Yan ang sinasabi ko. Siyempre, sneaky yan. Sneaky, oo. So, nung napanood ko na, sabi ko, oh my God, parang ang sarap maka-work si Andre. Tapos, nag-press con siya, nag-manifest siya, sana maka-work ko si Mama, ganyan. After 2 weeks, I got a call from Viva. Okay. Eto na yun. So, ang sarap ng pakiramdam na makatrabaho si Andre kasi iba yung working relationship namin on the set. On the set, hindi ko siya anak. Okay. Oo. And then, during the work na, and then, nung second day na namin, medyo, yung una kasi namin take, medyo may ilangan pa kami. Nangangapa pa kayo. Oo, nangangapa kami. Okay. Iba pala yun, Luis, pag magkatrabaho kayo, and then magkasama sa bahay. Yung magkatrabaho kami, nagto-throw lines kami, natatawa-tawa ako kasi di ba sa bahay naman, hindi Hindi, naman. kasi nakikita nyo nakapambahay kayo. Diba? Diba? Yung very Oo. unguarded moments. Correct. Tapos yung role pa namin, doktor siya, nurse ako. So di ba yung hierarchy na Oo. doktor siya? So Bossing siya. Bossing ko siya. Tapos naman talaga sa project na yun, boss ko siya kasi siya ang bida talaga doon. Support lang ako. Balikan muna natin, bakit ayaw mo na mapanood ni Miss Aiko any of your projects? Kumbaga, I guess you're creating a space, di ba, doon sa part na yun? Ano kuya, parang ako kasi personally, pag nakikita ko sarili ko, nandidiri na ako. So Okay. the more na parang yung mindset ko na, kung ako nga nandidiri ako, mas lalo naman siguro yung nanay ko mandiri. So ayoko naman makitang mandiri yung nanay ko sa akin. Pero hindi naman siya nandidiri daw. Oo, Ay, hindi. Oo, Oo, nanay ko lang siya, oo kaya naman, siya ganun oo sa akin. naman. Nakita ka niya hubot-hubad, unang araw mo pa lang sa mundo, ba't siya mandidiri sa'yo? Wala naman sa unguarded pa doon, di ba? Pero if may, kasi ako din, totoo to, na-relate kita dyan, hindi ko pinapanood ang sarili ko. In fact, up to this day, wala pa ako napapanood na full vlog ko. Ah, really? Up to now. Or hindi kaya kahit yung TV show ko, unless may kailangan akong panoorin. May kailangan akong bantayan or ganyan, then I will watch. Pero kung Yes. ako, kaya kong i-swipe lang yung sarili ko. So with that personality, was it hard for you na, is it still hard for you na nasa showbiz ka? Yung being part of showbiz is not hard na for me. I guess nakapag-adjust na rin doon. Pero yun lang talaga, yung hindi ko kayang makita sarili ko talaga ko yun na umaarte. Nandidiri talaga ako. As in, first kita ko pa lang, hinuhusgahan ko na agad sarili ko. Ay, hindi, pangit. How old were you nung pumasok ka ng showbiz?
First time po yata was 18. Yung medyo seryoso, no? Kasi nung bata tayo, may mga guesting yan, here and there. Pero kumbaga yung ikaw na, as yourself. As myself, I guess yung mga 20 yan, no? 29. Yeah. Medyo late na. Yeah. So, why not sooner? Kasi alam natin palaging, uy, yung anak mo, i-showbiz mo. Bakit hindi nabigyan ng chance? Because Luis, for a time, he was a reluctant star. He didn't really want to enter show business. So I gave it to him that decision na ikaw bahala niyan. Kasi I don't want the time to come na pinilit mo naman ako, ma'am, na mag-artista just because you're in that industry. So, yung nilaunch siya nung una via Star Magic, there was a time nag-quit siya. After Okay. ilang years, and then nag-ano siya, winay niya muna, nag-aral siya, and then got his diploma, college graduate yan. Tinapos niya. Ipet. Kasi yun ang usapan namin, Luis, na pag mag-showbiz ka and you decide na mag-full-time ka, pakitaan mo muna akong diploma. Lupet. So yun, natapos naman niya, and then sabi niya, Ma'am, I really wanna make it on my own. Sabi ko, sige, ikaw yan. Yun na, tuloy-tuloy na afternoon. Balikan ko lang, you were reluctant daw nung una. So, if it's not too sensitive para sa'yo, bakit ka nag-rest in between that? Was there a realization ba? Napagod ka? Dati kasi parang nung nagtatry ako mag-act nun, hindi ko siya matutong mahalin. Tapos, we know naman show business, diba? Like, everything is there. The goods and the bads. Oo. So, nung nakita ko po lahat din, parang nagulat ako. Pangalanan natin, sino yung mga bad? Yun po, nakita ko po yung, I guess, the toxic side of showbiz. Tapos Okay. medyo nagulat din ako. May we ask, ano yung medyo talagang tumama sa'yo? Was it bashing or Ano po eh? people? Totoo naman, di ba? May mga tao Yeah. talaga. It's ano po eh, like the people. Like, the actions of the people. Hindi, syempre, let's respect the privacy of these people. Yeah. So, ano yung mga pangalan nila? So si ano, number one po doon si ano. Gusto kayo may listahan siya? Hindi ako dalawa ready, po. pero sina ano. Okay, the culture din, kahit paano. Okay. And I thought it was really bad. Sabi ko parang hindi ako para dito. And then, come pandemic. Kinausap mo si Mas Aiko or your think- father na, Nasabi ko siya after a while na, hindi during the time na I was going through with it. okay. After siguro a couple of months, nagsabi Yeah. ako kay mami na, Ma, gulat ako dun sa gulat din ako. Parang culture shock. Oo. Nung sinabi niya, when you had that conversation, Sabi ko, I told you so. I warned you. That's the reason why I wanted you to figure out everything on your own. Okay. But I'm just there, Luis, kasi I'm not the type na stage mom na would make pakialam na yung pag ganyan. No. You Same, do this, same do kay this. mommy. Ganun Diba? Yes, Ate V, Gov. Diba? Yung parang, Hi, V. V, kawalang Hi, V. respeto. Hi, Gov, Momski V. Yes. I love her. I love her we too. all do. Yes, yeah. yes. Going back with Andre, I don't make him pakialam. I really don't meddle. It's really up to him. Totoo po. Oo, I don't. Alam mo, may ginawa akong classic, Bubu. May GC kami, Luis. Binabasa ko lang yan with Viva Group. Okay. Tapos every time na lang na he needs my opinion, that's when, Papasok when I'm ka. asked, doon ako papasok. So one time, umuwi siya ng late. So pagod na pagod siya. So syempre as a mom, Luis, you can't take it away from me. Of Maawa course, ko, of di ba? course. Pagod-pagod siya. Sabi ko, sumusunod pa sila ng cut-off, ganyan. Tapos sabi niya, Mom, I'm tired. So ginawa ko, nag-ano ako sa GC. Andun yung RM niya, andun yung mga taga-Viva Group. Sabi ko, kawawa naman si Andre. Bakit hindi niyo naman nabigyan ng hours ng tulog to ganyan? Sabi ko, dapat may Eddie Garcia Lona, Ayan na. ganyan. Hindi ko alam, Luis. May usapan pala sila na kasi naghahabol at that time, nag-adjust, pumayag siya. Sabi niya gano'n, no? Hello, ma'am. Delete yung chat. Gusto ko lumubog, Luis. So from then on, sabi ko, ayoko na makailam. Total lang pag-uusapan na rin naman natin. Babati na rin ako dahil may GC naman kayo. Babati na ako sa asawa ko, GC Mendiola. Bakit? Total lang pag-uusapan na rin. I love you. Babati lang din. Pero when you were younger, kailan mo na-realize na, teka, medyo may kasikatan magulang ko Parang hindi normal na sitwasyon ang binigay sa akin. Ano po, sa school, Okay? pag meron yung mga aarte-arte na mga Play. project na ganyan. Hindi ko alam bakit yung mga teacher ko laging, Andre, malamang sa malamang, ikaw dapat nandito. So parang ako, ano Automatic. ba meron? Okay. Di ba yung mami mo, artista, ganyan. So alam ko naman pong artista si mami, pero hindi ko po alam na talagang malaki si mami. Until the point na yung mga iba kong teachers din na, pinupush na po talaga ako na, ba't di ka mag-performing arts? Ba't di ka mag-arte? Ganyan, Talagang ginagano. Opo. So ako naman, wala po sa hilig nung time na yun. Parang wala lang po sa akin. No? So hayaan ko lang po.
Ako, kwento ko lang, ito, bibista ko lang sarili ko bilang isang anak. Nung naraman ko nga na ganun yung influence ni mommy, sabay, graduate ka na. So ngayon, pag may grade na mababa ako, yung sabihin na natin medyo bagsak. Tapos, di ba, papapuntahin yung parents mo sa school para ikunin yung report card. Sabihin niya, anak, nag-message sa akin yung school. Bakit parang kailangan ako pumunta? Gusto ko lang makita ng mga sabi ko, gusto ko lang makita. Alam mo, Momski, matataas yung mga grades ko. Matataas yung mga test ko. Feeling ko binababaan nila para Makita ka? Ay, oo nga. No, baka nga. Sige, papakuha ko na lang yung card. Hello, sorry. So, sabi mo nga, you took a break. Kailan na-reignite yung the spark in you na, teka lang, let's do it. Pandemic po, nung... Gipit ka nun. Ay, ata nun. Tapos si Lolo po, bali yung stepdad po ni Mom, si Lolo Dan, sa US. Nagpayo po siya sa akin kasi nga po meron pong offer si Viva tsaka si iba po pong agency. Sabi sa akin ng lolo ko noon, Dre, pandemic ngayon, lahat tayo walang-wala, hindi natin alam. Hindi natin alam, biglang inasnap, matitigil lahat. Yes. Eh ikaw, sinusubo na sa'yo ng mundo yung kumbaga, sinusubo na sa akin. Ba't di mo subukan? Sabi ko, sige dad, subukan ko. Tapos, nagka-COVID si Lolo, tapos namatay. Oh, sorry to hear that. So, ayun, talagang medyo, yung huling sabi sa akin ni Lolo, Tumatak. Sabi ko, sige, susubukan ko. Tapos, yung first project ko po, Kuya Luis, parang ako nag-fall in love dun sa pag-arte. Sabi ko, hala, siseryosohin ko na to. Let's go deeper. May payo ka ba na binigay, Miss Ike, sa kanyang pagbabalik? Sabi ko sa kanya, do you really want it? I hate to say this, Luis, pero di ba, branded sila kapag ang parents nila is both from showbiz as nepo babies. Di ba? Di ba? Hindi, sa totohanan lang. Totoo. Pero sabi ko sa kanya, Andre, that's not your ticket to stardom. That's not your ticket to be a good actor. What matters is, you love what you're gonna do and what you're supposed to do. You have to be good at it. You can't just be banking on just because parent ko si Aiko o tsaka si Jo Marie. Hindi eh. Sabi ko, this time around, is it nasa puso mo? Hindi lang nasa utak mo? Sabi niya, yes, ma'am. Okay, go ahead. I'm sure narinig mo to from Miss Ike and your family, your parents. And narinig ko to from my mom nung nagsisimula pa lang ako. Sabi sa akin talaga ni mommy, anak, with our family structure, napakadaling sumikat. The question is, kung magtatagal ka, na meron ka talagang naiaambag, di ba, sa industriya, na pag tinanggal mo kami sa equation, the people will still believe in you, follow you at lahat-lahat. Kaya it's not a matter kung paano sumikat, pero paano magtagal, na may actual kang inaambag sa industriya. Correct. When you were young, sabi mo nga na hindi mo pinapanood yung sarili mo. I guess you have your own space. Okay. Nung pumasok ko sa industriya, what's the worst bashing na nakuha mo? Yung nepo baby lang? Yun ba yun? Or may mga iba pang... Ano po, meron din pong actually mga personal na parang nagugulat ako na, hala, paano nangyari yun? Oo. Pero natuwan-tawa ako nun kasi press con po yun nung Mutya. Okay. Tapos si Frost, Oo. may nagtag sa amin. Oo. May mga suki ng Pegasus yan. Hindi ko alam. Di kita nakikita dun na. Twice lang. Nagbabay ka sa akin twice. Pero parang, hindi naman suki. Ay, may di ka nabayaran. Baka nga. Yung sisig. Yung ayaw mo na beer. Tambay ng Pegasus. Suki ng Pegasus. Suki daw ng Pegasus. Para sa kalaman ng lahat po, ang Pegasus ay girly bar po na may mga performers. Ayun na lang, okay. Yes. So yun, sabi ko, gulat akong gano'n ah. Tapos, yung mga iba naman, sa kilay ko, yung, Pati kilala niyo po kilay. si Dream Man. Oo. Kamukha ko daw po si Dream Man. Tsaka yung ano pala, yung sa, siyempre sa inyo ni Dad, na break up. Lagi pong nabibring up yun. And sabi ko nga, paano kaya mong tawanan? Was there a time na, siguro kaya mong tawanan yung sinabi na Pegasus ka, pero ikaw bilang anak, how does it feel pagka may usapang pamilya na? Dati personally, parang, gigil lang. Pero ngayon parang, wala na ba kayong oras? Ganun lang. Ang dami niyo oras wala na ba kayo ibang gagawin? I think it's different from a mom's standpoint. Sabi ko nga, iba ang kiliti sa isang magulang pag nakitang medyo pinupukpok anak. ang kanilang anak. Was there ever a time na kinausap mo siya about the bashing o sumasagot ka rin ba? Luis, there was a time na pumapatol talaga ako, lalo na pag it involves my kids. Yeah. Kasi ako, you can bash me all you want, I don't care. Because I have this notion na parang, okay, one click, block. Pero pag anak ko yung tinitira, Luis, ibang usapan yun. naman. Lalo na pag hindi naman totoo.
There was a time may pinatulan talaga ako. Kasi sabi nila, oh, si Andre naman, manang-mana sa tatay, babaero, ganyan. Wala akong alam sa ganyan, ha? Ako, wala akong alam sa ganyan. Okay. Tapos, ang dami niya sinabi. So, sumagot ako. Sabi ko, andun ka? Ba't parang ang dami mong alam? Were you there? Tapos, I realized na parang bakit ako pumatol. Kaya lang, I can't delete it anymore because it was there. So, I learned the hard way, Luis, na kapag, I know my son better, hindi ko i-allow na they'll take away my peace. So, kung ano man ang opinion nila, it doesn't matter because I know him better more than anyone else. Kung hindi ako nagkakamali, etong project nyo, Mother Sacrifice, first time, kahit something episodic lang dati, wala. Yeah, wala. First time talaga. Ever. So, kamusta yung experience? Sabi ko nung throwing lines medyo ilang. Pero pag yung nagiging seryoso, hindi ka ba nawawala na, wow, anak ko na to? May ganong moment ka ba na, kung dati, ibang leading man or ganyan? Meron akong isang eksena sa kanya, iyakan namin. First day namin, Luis, first sequence, iyakan agad. Okay. So, syempre, di ba, parang Luis, ang tagal ko after kasi ng elections, ito yung ginawa ko. So, mga 2 years akong nag-rest from, Nag-focus, kasi parang napagod ako sa soap opera. And then, tinanggap ko to because it's with Andre. So, first scene namin, lapag namin, iyakan. Ang init sa set, Luis. Yung parang na ako, sabi ko, shit, ano ba ito? Parang napapanik ako, ganyan. Tapos hindi ako makaiyak. So sabi ko kay Andy, pasensya ka na, hindi ko talaga makaiyak. Sabi niya, Ma'am, huwag ka din manggalala. Hindi rin ako makaiyak. So dalawa kami. Okay. So sabi ko, sandali, hinawakan namin yung kamay ng isa't isa. Sabi ko, Andy, we have to do this. Sabi ko, face natin tong fear natin to, yung anxiety natin na The awkwardness. The awkwardness, everything that's negative, let's leave it behind. Tapos after nun, inakap ko lang siya, umiyak na kami. Tapos ang nakakatawa pa nun, pag-cut, Luis, kita namin pareho, sabi ko, oh my God, anak ko nga to. Hulaan mo bakit? Bakit? Kasi parehong number 11, yung sipon namin tumutuloy. Bagsak na bagsak. Oo, bagsak. Sabi ko, oh my God, Andre, sabi ko, anak nga kita, number 11. 11-11, ang oras na yon. Okay. Ikaw naman doing it, that moment muna. Kamusta yung moment na sabi nga ni Miss Aiko, nag-holding hands kayo? I felt like I was a kid during that time. Sabi ko, para akong naging bata ulit nung, parang may tinuturo sa akin si Mommy nung kabataan ko. Parang yun yung feeling. Parang siyang may tinuturo. Tapos biglang gumaan. Tapos parang, tara game. Tapos parang natural na po, parang hindi kami umaarte. Pero gano'n ba? Minsan nawawala ka rin? Prior to that moment, yung nawawala ka na, teka lang, mami ko to. Di ba na? Actually, mas nangibabaw po yung, shit, si Aiko Melendez to. Kesa sa mami ko to. Tapos nagpa-autograph ka pa. Oo po. Nagpa-video greet pa po ako. Nagpa-video greet ka. Ang birthday, Christmas, lahat na po. Mas ganun yung naisip mo. Ang pinag-uusapan natin is a mother's sacrifice. Unahin muna natin, what do you think is the biggest sacrifice na ginawa ni Aiko for you and your family? Di ko sure kung tinatanggap niya as a sacrifice yun. Pero ako kasi I see it as the biggest sacrifice my mom gave me was yung career niya. Kasi nabuntis si mommy nung peak ni mommy. How young were you nun? I was 23. Oh, bata pa. Okay. Tapos parang kasikatan mo yun, mommy. Buntis ka sa akin and alam naman natin nung time na yun, yung kapag nabuntis ka, diba, may ganung factor na... Nag-iiba yung image ng babae kasi sa Philippine showbiz. So, ayun. Pinili ako ni Mommy na maging mother siya sa akin, palakiin ako, nag-sacrifice siya ng mga work niya, tsaka yung mga nanligaw sa kanya pinili niya yung anak niya over the guy. Yan. Gusto ko lang Mga. Gusto ko yung mga. Okay, mga. Ganda eh. Ang ganda eh. Abang buko. Magbulong ka nga ng konti. Sino ba yung mga? Hindi lang isa. But hearing that, Miss Aiko, yung how he appreciates na the choices you make, and I think you'll continuously make na for Thank them. you. Gaano kasarap yung pakiramdam bilang isang mommy? Kung baga sa trophy, yun ang greatest trophy ko and greatest reward ko for being their mom. Kasi Luis, they can bash me all they want upon my personal life, but they cannot bash me on how I am to my kids, on how I raise them alone. Modesty aside, Luis, any single mom would understand and would know na I've sacrificed a lot for my kids. Only because I'm a single mom Dad and mom nila ako.
So, hindi biro yon na para makapagpapalaki ako ng matitinong mga bata. I mean, si Andre, hindi ako binigyan ng ganong kalaking sakit ng ulo. Hindi yan nag-uuwi ng babae sa bahay. Kasi ayoko, rule ko yon, Luis, na hanggat nandito ka sa bahay ko, huwag kang mag-uuwi ng babae nang hindi kayo married. Hindi. Never. Ako yung inuwi ko yan. Ay, hindi, joke lang. Uy! Hindi ko alam yun. My God, Okay lang. Oo. It's a tie. Pero gusto ko balikan yun. Sabi mo, and I think, just like me, yung pagdaraanan mo, yung bulakbol phase, yung, sorry for the term, pero totoo to. Totoo, yung gago phase. Ano yung gago phase niya? Oh my God. Luis, Medyo napapainom ba, late, gimmick, or medyo malapit sa mga girls? all of the above. Nag-campus tour siya. As in from Ateneo, from Lourdes, ganyan, mga eskwelahan. Sabi ko, anak, yung totoo, saan ka ba talaga ang pipirme? Kasi every week, there was a time, Luis, papatawag ako sa office. Hindi dahil gusto ako makita ng principal ni Governor V. Sorry about that. Dahil may ginawang kalokohan to. Ito hatid ng mommy ko, kasi yung lola niya, lola's boy to mommy ko. So, hatid siya. Hindi ko namin alam, yung eskwelahan na yon, merong back door, pupunta siya sa Shangri-La. Eto na, one time, Luis, hindi niya alam na nasa Shangri-La din ako, sa mall. Gusto ko kaya. Nakakairita to, as in, ganyan. Di, nakikita sa, yung arcade. So, sabi ko, parang si Andre yun. May ka-meeting ako sa isang coffee shop. Pang movie to, Oo, sabi ko, si Andre to Sabi ko, hindi, may pasok siya. Sabi ko, gumagano-ganon, alam mo yun? Yung sumasayaw Yung sa'yo. sumasayaw. Sabi ko, my God. Hindi man lang yung game, Oo. Sabi ko, oh my God, kinalabit ko siya sa, Hoy! Sabi niya, sabi, nagkagulatan kami, Luis. High school? College? High school? school. Naku, hindi mo pwede sabihin na free sked kayo. Oo. Hindi eh. At Frozen Delight, siya yung gana. Sabi ko, ako to, Andre. May Tapos ganon. yun na. Sorry So sabi po. ko, tumawag, sorry siya, Mami, hindi ko na ulitin, ganyan. After 3 Tapos months, balik sa sayaw. Oo, iba na. Kung saan ko siya nahuli. Kasi nahuli ko siya sa first attempt, di ba, na dun siya umi-exit. Yung pala, pag kunyari meron silang break na 2 hours sa school na ganyan, hindi na dun ang entrance niya. Iniba naman niya para hindi ko na mahuli. Mission Impossible? Yeah, super. Boy takas. Paano magalit si Miss Aiko pag may atraso ka? Actually, si Mami, mas manatakot ka sa kanya pag kalmado na eh. Oo, totoo yan sa mga nanay. Pag yung galit na galit si Mami, may sorry Mama, pero may times pa na, hehe, galit na galit na siya. Oh. Oo. Pero pag Andre, gumanon yun, tas may pangalan na, ay, Wala na. tupi, Wala. tupi. Origami ka doon, tupi ka doon, ganon ka doon. Hindi, kasi sa mga mami, syempre bilang anak din, yung gusto mo isang bagsakan na galit. Sigawan, kung mumurahe ka, ganyan. Pero iba yung mga titingnan ka lang, tas yung disappointed ako sa'yo. Oo, Sabay walk diba? out. Yes. Mas mabigat yun. You will know now. Diba? Yung ganun lang, yung alis. Oo. Yun yung pang MMK na weekender, day ender. Diba? Yun yung mga titingin ka, tapos mag-zoom in kung ano Tigalgal nangyari. acting. Anong pwede mong i-reveal sa amin about Andre? Not anything. Pwede controversial or something na people don't know about him or don't see. Si Andre is the quiet type. But, pag nakilala mo siya, Luis, on a deeper level, nakakatawa yan. As in, minsan na lang lalabas kami. Parang kasi siya kang barkade, but with respect and boundaries. Pagka lumalabas kami, one time gumigimik kami ganyan. So akala ko, makakalimutan niya na ako kasi andun na yung mga friends niya. So there was a time, may face ako sa boy ko, sinasamahan ko sila because I want to see the real world now. Because yung panahon ko naman dati, Luis, is different from sa panahon ngayon, di ba? Tinignan ko siya. So yung ending, ako yung nag-enjoy. So si Andre, ang na-appreciate ko sa kanya, Luis, sobrang protective siya. As in, nandun lang siya sa sa likod ko. Tapos yung drink ko, kinovera niya ng tissue pag nagbabanyo ako. Sabi ko, Andy, what's that? Sabi niya, Mom, pagka pupunta ka ng restroom, you always leave a tissue sa drink mo para hindi mahahaluan ng anumang entity yan. Tama. So, sobrang protective siya. Hindi na alam ng mga tao yun kasi akala nila na quiet lang, walang Pero pag alam kong mahal na mahal ako ng anak ko. Ito, tanong ko na sa'yo, usapang na tayo, usapang pag-ibig. Ito, gets ko to bilang, syempre bilang anak din, na alam naman natin si Miss Aiko is very beautiful, very smart, a public servant, lahat-lahat. Ano ang criteria mo? Happy naman. Pero ikaw, kumbaga kailangan dumaan muna sa'yo bago makuha yung matamis na oo ni Miss Aiko, lalong-lalo na. Ngayon,
Ano na po kasi yan si Mami. O, hinahayaan mo lang din. Ano, tandaan na yan. 50 na nga yan eh. Kaya niya na. Uy, malapit na ako dun, ha? Malapit na ako dun. Uy, 45 ako. Sorry. Pero ikaw ba, kailangan, was there ever a time na you spoke to a Miss Aiko na parang, hindi ko siya masyado feel for you? May ganun ba? Meron din, pero ano kasi kami dati, ako nung mas bata ako, mas emotional ako na, meron na naman bagong si Mami. May ganun. Oras yan sa amin. Ganun yung mindset ko nun. Pero nung lumalaki ako, mas nakikita ko si Mami na, masaya siya dun Masaya siya, wala stress niya. So binibigay ko yun, tapos sinayaan ko lang dahil, yun na nga, matanda ka na eh. Alam mo na yung tama at mali eh. Tsaka, basta happy si Mami. Tsaka wag lang siyang mamaliin. Sa kanya naman, sa buhay pag-ibig niya, may say ka ba? Was there ever a time? Ganun din. Mukhang meron. Wala yung nagustuhan jowa ko. Wala! Not one. Ni isa. Pero wala ka naririnig sa Pero wala akin. rin naman ako narinig. Oo, okay, wala. okay. Quiet ako. Una pag may papakilala, meron ako yung gut feel na hindi sila magtatagal. Kasi nakikita yun eh. Moms knows best, di ba? So pag may papakilala kinakabahan na ako, Luis. Sabi ko, oh my God, sino to? Meron kaming si Martina, my daughter. Meron kaming mga yung aura reading. Okay. Mom, tingin mo magtatagal? Hindi. After 2 months, Mom, wala na kami. So, syempre ako yung ngiting ang panalo, sinabi ko na nga ba. So, Eksena pa yan si Mami. Ang banat niya saan. Di ba? Sorry po. And na-imagine ko na ginagawa ni Miss Aiko yan. Pero ito, seryosong tanong din to, if you don't mind me asking. Was there ever a time na you took it against your parents na hindi sila nagkatuluyan? Kasi it's sometimes, and this, sinasabi ko, hindi lahat. Marami tayong mga kaibigan na same situation, na sinasabi nila na kaya medyo, sabihin natin napariwara sila sa buhay is because their parents separated. Was it the same for you? Ano po kasi ako dati trinay kong maging bridge. Until the point na ako na rin yung nakakita na hindi talaga. Hayaan na natin silang separated dahil mas better silang hindi together. Nakita ko yun personally. Sabi ko, Mas magiging mabigat sa'yo. Diba? Parang feeling ko kung maging sila pa, mas lalo pang sasakit ulo ko lalo. Tama. So sabi ko, tama na sa hoping, let go. Ano pa ang aabangan sa A Mother's Sacrifice? the story itself, Luis, yung title itself, A Mother's Sacrifice, I think any mother can relate to this project. Kasi nga, ang daming sakripisyo ng mga ina na akala ng mga anak nila, tinitake lang for granted, kasi akala lang na wala lang, mother sacrifice. Hindi, she'd always understand. Nanay Pero yan. hindi nila alam na lahat ng mga pinagdadaan ng nanay, merong rason kung bakit nangyari yon. Kasi nga, may sinakripisyo siyang sariling pagmamahal niya sa sarili niya para na mabigay yung better na buhay para sa anak niya. Andre, may gusto kayo dagdag? I guess for the people that wants to build a deeper connection with their mom or family, magandang mapanood nila to kasi makikita nyo talaga yung sacrifices na hindi man yung exactong mommy nyo or dad nyo na nagpo-portray dun sa show na yon. Makikita nyo yung small sacrifices and big sacrifices na ginagawa ng family nyo para sa inyo. Parang this is a way to open your eyes na makita yung sacrifices ng family. Thank you very much for being here, Miss thank Aiko. you. Thank you, Thank you Andre. Alam mo, sa lahat ng usapan natin, I enjoyed. Matagal tayong hindi nagkasama. Actually, last memory ko pa nga, Miss Aiko, bukod doon sa vlog, yung celebrity playtime natin. Oo, ang saya natin yes, to. oo. Nice to be with you ngayon. Pero sa lahat ng usapan namin, may isa akong realization. Na-miss ko mami ko. I miss you, Momski. Hope to see you soon. Interviewin kita para makapagsimula ka sa career mo ng content. Gusto ko siyang tulungan eh. So sabi ko kay Mommy, naniniwala naman ako, may potential ka, na konting sipag lang yan. So tinatry ko siyang igawing bulilit muna. Tapos, thank you very Thank you, much. Elise. God bless you both. At sana, the laughter, the wisdom shared, eh kumbaga sana mas ma-appreciate at ma-apply din ng napakaraming mag-ina. Because there is something so beautiful about the love ng isang magulang sa anak, pero nanay sa anak. It's always something Thank you. beautiful. Thank you very much. Thank you. you. And we will see you again sa Luis Lessons. Goodbye. Si Mami. Kakatawag lang, umuutang ng 1.5.